natin yung bit. So ibig sabihin guys, may supply na po tayo. So di ba napakadali lang. And then power on natin. Ayan guys, at may power na po tayo. So ibig sabihin, tama po itong linya natin ng supply. Dahil nag-power. Hello guys, at welcome po muli dito sa ating munting channel. At kamusta na po ang ating holiday mga ka-technician? At sana ay nasa mabuti tayong kalagayan. Gaya ngayon na medyo palagi pong maulan. Lalo na po dito sa amin at napakalakas ng hangin. So malamig ang panahon dito sa Tanay Rizal. At mag-ingat po ang lahat. So, ngayong araw na ito guys ay meron po tayong gagawin na isang washing machine. Ito po ay Electrolux na washing machine, fully automatic top load washing machine. At gagawin po natin, ang complaint ni customer, hindi makapag-wash. So, nagloloko siya, minsan umaandar, minsan hindi. And then, check upin natin guys, and titingnan po natin kung ano po yung pwede nating magawa dito, anong solusyon ng ating pwede magawa. At samahan nyo ako ngayong araw na to. So bago tayo mag-start guys, shout out pala sa The Mechanic. So isa po natin siyang subscriber. So ito guys yung washing machine na i-repair natin ngayong araw na ito. So ito po, ang brand po niya ay Electrolux. Ayan po. So makikita natin guys, dito pa lang may problema na siya. So yung display niya, ito yung display. Actually, gumagana yung mga button niya. Oh. Then, power natin. Yan po gumagana. May mga indicator light siya. And then, try natin press yung start. So, ayan po, gumagana po siya. Gumagana po yung wash. Kaya na makikita natin guys ay mayroon po siyang laman tubig. So, ang possibility, hindi po nagde-drain itong washing machine na ito. Kung makikita natin, ayan po, in-start natin siya. So, dito po sa inlet valve natin, ito guys. Papakiramdaman natin kung umaandar yung motor. So, hindi ko po napipil yung vibration. So ngayon guys, itong ating washing machine, Electrolux brand, ay sira po yung mainboard. Ito po, although na may power siya guys, pero wala na pong output itong ating mga driver. Kasi nakita natin kanina, nag-wash tayo, pati po yung yung kanyang inlet valve hindi po gumagana. Okay? So, ang problema nito ay yung mainboard. Papalitan po natin siya ng universal na mainboard. Ito yun guys. Universal mainboard. Ito po ang gagamitin natin pag-convert ito. So, ngayon guys, i-convert natin to ng universal mainboard. So, ang napili ni customer ay yung SXY3399. So, i-convert natin siya. Ayan guys, at unang-una natin gagawin, titingnan natin yung supply. So ito po yung ating power cord. Ang power cord natin guys ay brown, and then itong blue. Yan, okay. So punta tayo dun sa ating mainboard. Ayan. So ito po yung ating mainboard. Ayan, may power pa po siya. So, titingnan natin, meron po itong left and right. So, dito po sa, eto, hatiin natin siya dito guys ha. Simula rito. So, simula dito, papunta sa kanan. Yan po ay low voltage power supply. And then, ito po yung high voltage natin. Ibig sabihin,
ito po yung mataas na voltahe. Dito po sa area na ito guys, 220 volts. Ang isang palatandaan ay itong ating transformer. So pag nakita niyo yung transformer dito, ayan, may capacitor po siya. So dyan po yung ating 220 volts. Kung wala pong transformer, meron po yung chopper. May transformer pa rin po yung maliit lang. So ayan guys. So nakita natin kanina na ang kulay nung sa power cord natin is blue and brown. And then kung hindi nyo po makita, dito po meron po tayong diagram guys. Ayan. Ito po yung diagram natin. Ayan. So dito sa ating diagram guys, brown. So wala siyang kulay dito. Brown, LB at saka BR ang nakalagay. So maaaring magkamali tayo dyan. Pero anyway guys, ayun po. So nakita natin dito, pinakita ko sa inyo, ito yung power cord natin. And then kulay brown and blue yung sa power cord natin. Then yung brown na yan, yun yung may fuse. Ito yung fuse. Then umakyat po siya sa taas. And then itong blue, ito yung blue natin, umakyat din po sa taas. Saka itong brown. So diretso po yan guys dito. Ayan. So sigurado po tayo dyan kasi ito po yung ating transformer. Step down transformer. And then ito po yung blue and brown. So ang gagawin natin guys, sukatin natin ang voltahe dito. Kung meron tayong 220 volts. Ayan. So gagamit tayo ng voltmeter. Ito yung voltmeter natin. And then tutusukin natin guys itong wire. Yung blue and brown. Ayan guys. At meron tayong 237 volts. So wala pong mali na ito po yung ating supply. So ang gagawin natin dyan guys, i-unplug muna natin yung washing machine. So ayan po, na-unplug na natin at wala na pong power, wala na pong ilaw yung mga indicator light. So puputulin natin ito guys. Yan po ang supply voltage natin. Okay. So balatan po natin. Then kunin natin to guys, yung ating gagamitin pang convert. So ito pong universal mainboard na ito is available po sa ating Lazada store. So yung ating Lazada store link ay lalagay ko po sa description box mamaya. Kung interesado po kayo ay visit nyo lang po yung aming Lazada store. So guys, yung may mga kasamang terminal itong kit natin ng universal mainboard for washing machine. So, gagamitin po natin itong mga connector na ito. Okay. Ayan. 10 pieces po yan. So ang gagawin natin guys, lalagyan po natin ito ng terminal. Ito po yung ating supply voltage. Lalagyan po natin yung terminal para ma-connect po natin.
Ayan guys, at nalagyan na po natin. And then another one, ito pong ating isa pang wire, yung LED. Okay. Ayan. So, nalagyan na po natin ng terminal guys, itong dalawang wire. Ko-connect natin sa ating universal mainboard. So, dito po sa universal mainboard guys, ang connection po niyan ay dito po. Sa taas at saka sa baba. Tag-isang wire lang po. Ayan. Ayan, kung naikabit na po natin yung supply natin sa taas baba, pwede na po tayo mag-testing. Magpa-power test na po tayo, guys. So, ayan, plug natin yung washing machine natin. Ayan, narinig na natin yung beat. So, ibig sabihin guys, may supply na po tayo. So, di ba napakadali lang? And then, power on natin. Ayan guys, at may power na po tayo. So, ibig sabihin, tama po itong linya natin ng supply dahil nag-power itong ating mainboard. Okay, so ang kasunod natin gagawin guys ay ikakabit natin yung mga sensor muna. So ito guys yung ating door sensor. So puputulin natin siya at lalagyan natin ng terminal. Okay. So ito guys, at nalagyan na natin ang terminal. So i-connecta natin siya dito sa, kaya makikita po natin guys, dito sa malapit sa connector ng ating control panel. So may nakasulat po dyan na door. So ito po yung sa door sensor natin. Diyan natin i-connecta. Yan. So dahil sa switch ito guys, so wala pong polarity, kahit magkabaligtad okay lang. So yan, lapit natin dito sa speaker natin. Kasi magnetic type ito. So reed switch guys, kailangan niya ng magnet para mag-on. Okay. So ngayon guys, kukunin natin so ngayon guys, ikakabit naman natin ngayon ay yung sa water level sensor. So dito po sa likod, ayan, tingnan natin dito sa ating water level sensor. So ang wire niya po is yung blue and white. So dito po sa mainboard, balik tayo.
Ito pong blue and white, yan po yung sa water level sensor. So ikakat po natin siya. Yan. And then lagyan natin guys ng terminal. Lagyan natin ng terminal ito para ma-connect natin doon sa ating mainboard. Okay. Ayan, so may terminal na siya at ilalagay na po na, kukunik na po natin dito sa ating universal mainboard. So ito po yung terminal ng sensor. So ang gagawin natin guys, itong white ay lagay natin sa gitna. Then itong blue ay dito natin lagay sa taas. Okay. So ayan, at naikabit na natin yung dalawa. So nakita natin guys, kulang po tayo ng isang wire. So kailangan natin ngayon ng extra wire. So itong extra wire guys ay ilalagay natin dito sa baba. Kasi dalawa lang po yung wire ng water level sensor ng original. So dadagdagan natin ng isang wire. Okay? So itong wire na to ay i-connect natin dito sa water level sensor. Ngayon guys, nandito na tayo sa sa water level sensor. Okay? So ito po yung ating water level na original. Tatanggalin natin ito guys. Okay. Kasi hindi na po natin ito kailangan. Ito po yung dating water level niya, tanggalin natin.
na po natin kailangan to. Okay, so ito yung ating water level na bago, nakasama nung ating kit. So ikakabit siya natin dito. Ngayon guys, ang water level sensor natin ngayon, ito po yung white and then blue. Ikabit natin. So makikita natin guys, ito yung white and blue. And then pagmasdan nyo mabuti. So yung distance nung mga pin ay hindi pareho. So dito sa side na ito, ay mas malapit kaysa dito. Okay? So dito natin sa dalawang magkalapit ikakabit yung white and blue. So yung white lagay natin guys sa gitna. So, ganyan po magiging tayo niya. Sa gitna. And then, itong extra wire natin, connect naman natin dito sa kabilang gilid. So, ito guys, lalagyan natin ng terminal, itong extra wire. Para pagka nagpalit tayo ng water level sensor ay madali tayo makapagpapalit, kasi pagka hininang natin mahirapan tayo magpalit, kailangan pa natin ng panghinang. So ayan, so kabit natin ulit. And then, ikabit natin dito. Ayan, okay. So, yung hose guys, huwag kalimutan. Ayan. Ikabit natin ang hose. Okay, ayan po, at naikabit na po natin ang hose. So, iwanan muna natin siyang ganyan. At paandarin natin muna ito guys bago natin i-fix lahat. Okay? Kakabit na po natin yung mga motor. Okay?